Ayun mga ka-YTX, nandito na naman tayo. Siyempre, rainy season na naman. Grabe ang hangin. Rainy season na naman, nandiyan na naman yung mga bagyo, multiple bagyo, at mga baha. Then, malalakas na hangin. Katulad ngayon, medyo malakas ang hangin ha. Nandito tayo sa Matiktek, sa Norsagaray, Bulacan. At sa video na to, tara pag-usapan natin mga natutunan ko o ilang mga tips sa pagmamaneho sa ganitong klaseng panahon. Kasama si YTX 125. So bago natin simulan, disclaimer lang po, ako po ay hindi mekaniko. Wala po akong formal na education pagdating sa pagmumotor o pagmimekaniko ng motor. At lahat ng sasabihin ko ay base lang po sa aking mga karanasan. So pag meron po kayo nakitang mali sa mga, or may narinig kayo na mali sa sinabi ko, please paki-comment lang dyan sa baba para mabasa po ng iba. So grabe daming bagyo. Dala-dalawa. Tapos meron na naman agad paparating. Sinamantala ko na lang na maaraw. At kita nyo naman, medyo maulap at ayan, mahangin. So, meron pa rin. So, huwag na natin patagalin pa. Unang-una sa listahan natin, itong brake pedal. Sa unang-una napansin ko, pag panahon ng tagulan at natutunan ko na itong brake pedal, kapag nababasa si YTX natin, lalo na yung brake shoe, anong nangyari, hindi na bumabalik to. Lalo na kapag malayo yung biyahe, minsan hindi na bumabalik to. Ilang beses na nating na-mention yun and nakita ko yung pinaka-solusyon kapag ganun yung problema. Salamat sa mga nag-recommend na lagyan ng spring, lagyan ng spring si brake pedal para bumalik, pero mas prefer ko na maayos yung pinaka-problema kung bakit hindi bumabalik si brake pedal. Gagaya na ng pag-usapan natin sa video natin sa Botolan, inayos ko siya bago ako bumiyahe. At ang pinakapunot dulo ng problema na yon kaya hindi siya bumabalik is yung mismong sa loob ng, hindi ko alam yung tawag pero yung sa loob mismo ng brake shoe. Pero ito makikita nyo naman Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. So yung part na yan, ang nangyayari pala dyan, itong mismong loob na to, nagbi-build up yung dumi. Tapos kinakalawang tong part na to. Yun yung nagkukos kung bakit hindi na siya bumabalik. Yun yung nagkukos, yung build up ng kalawang kaya hindi na siya bumabalik. Nalaman ko siya kasi pina-check ko siya sa mekaniko. And ang ginawa niya, pinakita niya sa akin na yung pala yung problema. Na kailangan mo lang siyang ipapolish para matanggal yung nag-build up na kalawang. So, ayun, pagkatapos nun, hindi na ako nagka-problema dun sa brake pedal. Hanggang ngayon, galing na akong Botolan, almost 300 kilometers ulit. Hanggang ngayon, okay na okay. Compare sa dati nung nag-Bicol ride ako, hinahayaan ko lang or pinapabugahan ko lang, ang pinaka-solusyon pala sa problema na yon ay yung mismong paglilinis ng part na yon. At syempre, sa pangalawa nating pag-uusapan, ito yung pinaka most honorable mention. Parang school lang Ito yung madalas na tinatanong sa atin, itong tangkap. Napapasukan ba ng tubig yung tangkap? Yes, sa panahon ng tagulan, napapasukan siya ng tubig. Lalong-lalo na kapag direktang bumabagsak yung tubig dun sa mismong tangkap. O kaya, nagmo-moist siya sa loob. I prefer na magkaroon kayo na iparada nyo si YTX sa garahe kasi para maiwasan na pumasok yung tubig. Parang may nagkaroon ako ng karanasan na nung sa Olongapo yung sobrang lakas ng ulan, bigla akong huminto-hinto. Ganun yung nangyayari. So parang sabi ko ano ba yun? Dahil dito? Dahil sa napasukan ng tubig? Pero hindi naman siya tumagal, bigla ding nawala. Hindi ko alam kung yun pero kasi pagkatapos kasi noon, clutch lining yung naging problema ko. Yung clutch lining, ubos na after 4 years. I mean, hindi naman sa ubos, pud-pud na. So pinalitan ko na yung clutch lining, then after noon, yun lang. So feeling ko, siguro tangkap nga, pumupugak-pugak, and ayun, napapasukan siya ng tubig. So ang iiwasan nyo dito ay itong keyhole. Yung keyhole niya, doon pumapasok yung tubig or sa mga nakausling yan. May nagtanong sa akin, sabi, paano ba yung discarding nila nung wala pa akong garahe? Sabi ko, nilalagyan ko kasi siya ng plastic. Ang tanong niya, paano ba yung discarte na yon, yung sample? Hindi ko nire-recommend, pero ito syempre, para sa inyo, sampulan ko kayo. Ito ay lang naman, alternative. Kahit anong plastic labo, ganyan. Syempre, doon nagsisip yung moist. Ang ginagawa ko, ganito. Pero ang nangyayari kasi, natatanggal, hangin. Ang ginagawa ko noon, nung wala pa akong garahe, binubuksan ko siya, tapos ginaganyan ko. Sorry. Yan, hangin kasi. Yan, ganyan. Tapos, ginaganto ko. Ayan, para hindi siya mapasukan ng tubig. So, pag nasa garahe siya, hindi ako mamomblema. So, yun yung ginagawa ko dati. Nasa sa inyo yan. Kayo, ano bang comment nyo kung ano yung discard nyo mga lods,
So, ganun yung ginagawa. Dati, ginaginto ko. Ayan. Lagyan ko ng ganyan. Pwede naman yan. Tatali mo na lang. Kalauna naman, dito po kasi pumapasok sa may keyhole. Yung iba naman, nagpapalit sila ng mismong tank cap. Kayo, mamili kayo. Pwede naman yung ginagawa ko pag walang choice. Usapang baha naman, flood limit. Alam naman natin na si YTX 125 ay malakas sa baha. Ilang beses na ako nakakita ng viral na video na si YTX sinasagsag yung malalalim na baha. Pero sa akin, nagbigay ako ng limit para kay YTX kung gaano kalalim yung pwede kong daanan. Ang iniiwasan ko kasi, hindi ko siya paabutin ng hanggang dito sa may airbox or dun sa air intake natin. Once kasi na pumasok yung air intake, yung tubig dun sa may air intake, papasok yun sa carburetor. Muna ako natatanda, klase kita. Oo nga, tatandaan kita. Ito yung tornilyo. Tornilyo. Wait lang. Check mo kung ano. Allergies pala, allergies. Iniiwasan ko na yung baha pumantay dito sa air intake kasi may possibility na pumasok siya dun sa makina or dun sa carburetor. Nasubukan ko naman na si YTX pagdating sa Pampanga, yung baha na ganito kalalim, ganyan. Pero ayun, siguro no time na yun, sunerte lang ako. So, I suggest, lagyan nyo ng limit kung hanggang saan kayo sasagupa ng baha. Ayun, usapang likod ng sasakyan. May mga biyahe na hindi talaga natin may iwasan at kailangan talaga natin lumabas. Kailangan natin sagupain yung baha. Pag mga ganung senaryo, pinaka may bibigay ko lang na tips sa inyo, palaging sumunod sa likod ng sasakyan. Yun yung technique ko. Imbis na sagupain ko yung baha, sumusunod ako sa malalaking sasakyan. Olongga po, minsan umaabot siya ng hanggang binti yung baha niyan. So, ang ginagawa ko, sumusunod ako sa truck kasi yung likod nun, yun yung pinakamababaw. And then, syempre, yung mga kasalubong mo na sasakyan, sila yung sasagupa dun sa wave na kasama nila. Ayun, syempre, isabay na natin. Kapag nasa ikalima, flood stop, no flood stops. Kapag nasa baha ka, as long as possible, huwag nyong hihintuan. Huwag nyong hihintuan. Huwag piga ng piga. I mean, steady yung throttle. Tapos, bawal pumiga. Bawal na gano'n. Sige. Saan ka pupunta? Ay, bibigay ako sa'yo. Sige. Ingat ha. So, lastly, pag-usapan natin. Ano nangyari? Susunod naman natin pag-usapan, maintenance. Pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng baha, sinabak nyo si YTX sa putik, tinawid nyo sa ilog o kung saan-saan, syempre, automatically, may maintenance pagkatapos. O motor wash nyo or basahin nyo ng panibagong tubig kasi yung acid drain mula sa ulan or yung putik para matanggal, para hindi kalawangan yung ibang mga parts, iwas kalawang. Check nyo yung spark plug kasi syempre kapag yung baha umaabot doon, check nyo kung okay pa. Minsan, ang sabi sa akin yung papugak-pugak, yun nababasa daw yung spark plug. I don't know, pero possible din. Tama din si Kuya, yung nag-comment sa atin. And then, syempre, yung unang-una nating problema, yung drum brake. Then, syempre, yung pinaka-importante, yung chain lube natin. Ayan. Na-negotiable chain, ayan. Pag nababasa, mas madaling mag-tear and wear yung sprocket natin, mas madaling mag-wear. Kasi bakal to bakal, walang padulas. Syempre, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, yung air intake, kasama na doon yung air filter. Then, ikapito nating sa listahan, waterproof. Pag sabi kong waterproof, ang ibig sabihin, kailangan nating i-waterproof yung sarili natin. Konting storya, naranasan ko ng bumiyahe from Bulacan to Botolan, Zambales, ng dalawang klase. Yung isa, waterproof or hindi ako nabasa at yung isa, nabasa ako. Nung hindi ako nabasa, 7 oras akong bumabiyahe mula dito hanggang doon sa Botolan. May video tayo dyan. Check nyo na lang yung lilitaw dyan. Nung nabasa ako, nung Bulacan to Botolan ulit, tapos nabasa ako, ang nangyari, hindi ako nakarating ng Botolan. Pagdating ng mga bandang Subic, ay ako'y pagod na. So yun ay best example, yun ay isa sa mga best example ko, sarili kong experience sa isa sa mga tinatawag na driver's fatigue or rider's fatigue. Rider's fatigue. Ano ba nangyayari kasi kapag nababasa tayo? Bukod sa ulan, may kasamang malamig na hangin. So, ang nangyayari sa atin nun, bumababa yung temperature. Then, yun ay nagkakos ng hypothermia or lalamigin tayo, magko-cool down tayo, and then yung mga muscle natin sa katawan, sa kamay, ay papasukan ng lamig or magko-contract yung muscle. Hindi siya yung nasa operating, parang makina, kailangan mainit, kaso malamig. So, kung makakalansing yung, mga buto-buto, yung mga kalamnan. So, mahalaga na tayo ay dry. Sa bahay lang pwedeng maging wet. Joke lang. So, ayun. Mahalaga na tayo ay waterproof. Christian, di mo inayos yung tools ko, Syempre, pag wala din tayo talagang choice, kundi bumiyahe sa ganitong panahon, isa-suggest ko sa inyo,
hanap kayo ng alternative route. Meron tayong Google Map. Alam niyo naman kung paano gamitin yan. Then kapag kayo ay nasa Metro Manila, Waze ang gamitin nyo. Mas effective kasi yung Waze sa bandang Metro Manila. And then isa pa sa mga way is yung check nyo yung mga FB posts sa mga dadaanan nyo katulad ng MacArthur Highway, ayan, bandang Pampanga, bandang Arayat, ayan, pwede Arayat. Sa Arayat, madalas bumabaha dyan. Yun yung mga alanganing lugar. Then lastly, ayun, prevention is better than cure. Siyempre, kapag hindi ganun ka-importante yung lakad mo, mas okay na magstay ka na lang sa bahay kaysa naman sa isugal natin si YTX. Better to stay indoor, enjoy kayo ng family mo. Minsan okay lang na walang kita, basta, alam mo, kumpleto kayo ng pamilya mo. So, ayun lang, hinabol ko lang yung araw. Kasi, ang hirap-hirap. Ang hirap, ilang araw na ako nasa bahay kasi nga maulan. Fortunately, okay naman kami dito sa Bulacan compare sa ibang part ng Metro Manila tsaka ng Bulacan. Hopefully kayo din, Binabati ko nga pala sila Sir Russell, sa mga nagko-comment sa atin, nagpapa-shoutout, Sir Patrick, Sir Allen ng Ilocos. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga nagko-comment diyan kay Motoset, kay Motowell, sino pa? Ang dami niyo po sa totoo lang. Pero nakikita ko naman agad kapag nagko-comment kayo. Kapag meron pa kayong tanong, comment lang kayo, then try ko sagutin as long as possible. Ingat kayo lahat. Budget Biyahero. Peace out.